Una po sa lahat, magandang umaga po o tanghali na rin. No? Tanong ko lamang po sa inyo, kayo ba ay nahirapang magtiwala sa isang tao sa panahon ngayon? Oo naman po, nahihirapan minsan kahit di mo naman kilala, nahihirapan ka din naman. Mhm. Pero paano mo malalaman kapag isang tao talaga ay mapagkakatiwalaan? Mapapagkatiwalaan mo siya kapag halimbawa na lang po ay yung natutulungan ka po sa mga kailangan mo, minsan naman po hindi rin naman po matutulungan. Kasi minsan naman po ay wala rin pong mga pinansyal. Pero sa isang bagay na mahalaga, matutulungan ka po niya kahit wala naman po siyang hinihinging kapalit. Oo, I see. Pero ito po, mamili kayo dito sa tatlo. Pag-ibig, utang, o kamatayan. Sa inyo kayang palagay, alin kaya sa tatlo ang pinaka nakakatakot at bakit? Kamatayan po. Bakit? Kasi masakit na mawawalay ka at mamamatay ka sa pamilya mo na iiwan mo na sumuporta sa'yo hanggang simula pagkabata mo. Maalala mo ang lahat. Nung iiwan mo sila hanggang kamatayan, kung mamatay ka man, eh syempre, na ating pamilya. Syempre, parang mawawala sila sa kung bakit mo ginawa yun, magsisisi sila. Parang gano'n lang po. Kung ikaw halimbawa mapagbibigyan kang mabuhay ng mahaba sa mundo na to, ilan pa kayang taon sa tingin nyo? Yan lang hindi ko pong masigurado. Masigurado. Pero kung kunwari may mag-o-offer sa'yo 100 years, okay ba sa'yo yun? Hindi po. Bakit? Kasi lahat naman tayo gusto naman pong mabuhay ng matagal para sa pamilya. Oo. Pero kung 100 years lang din naman po, ay yun ay kung pagbibigyan din po naman ni Lord. Oo, I see. Pero ito po, sa tingin nyo ba ang buhay ba ay patas o hindi patas? Patas naman po. Kasi minsan marami na tayong bigla-bigla na lang po nangyaring may namamatay. Meron din naman pong biglaan naman pong sa mga bagay na mga, halimbawa, katulad po sa mga pag-inom po, ay minsan naman po yung alcoholic, yung mga ganun, bigla lang pong namamatay, may mga na heart attack. I see. Pero bigyan ko ito ng mabilis lamang na halimbawa. Meron tayong kukumparang dalawang tao. Huwag kayong mag-alala, hindi naman kayo tinutukoy. Yung isa mabuting tao, yung isa masama yung tao. Yung mabuti, alam naman natin pag mabuti, okay siya, kaya nga mabuti. Ika nga, wala kang mararamdamang takot doon. Pero ito yung nangyayari sa panunata. Lagi siyang sinasaktan ng mga tao, lagi siyang inaapi, lagi siyang iniiwan sa ere, lagi na lang broken hearted. Di mga ganun po. Pero yung masamang tao, ang daming kaibigan, dumadami sila, at yung iba pa, nagkakaroon pa ng jowa, kahit ang sama-sama na nga ng ugali, pero yung mabuting tao, lagi na lang kawawa. Laging inaapi. Simple naman tanong ko lang sa inyo, napapansin niyo ba yan sa totoong buhay? Oo naman po, napapansin. Katulad po sa mga kaibigan po nating pamilya, merong mga batang mga trauma sa mga relationship, sa mga katulad din po sa mga pagkakaibigan. Akala mo ito na kaibigan, yung pala ipeke. Yung akala mo mapapagkatiwalaan na kaibigan, yung meron kang mapupuntahan kapag meron kang dinaan ng mga problema, hindi ka masandalan ng kaibigan mo kasi may problema din po siya. Oo. Naawa ka ba doon sa mga mabuting tao? Lagi na silang sinasaktan eh. Naawa ka ba doon? Naawa naman po ako. Parang katulad ko rin po, naawa rin naman po ako. Sa tingin nyo ba, ang mga mabuting tao ba ay karapat dapat silang mahalin? Oo naman po, kung pagbibigyan naman po ni Lord. Pero depende po yung kay Lord kung pagbibigyan o hindi. Naintindihan ko naman yun, no? Okay, ganito. May iba umakahinto na tanong, mas madali po ito, pero sundan po ito, no? Tanong ko lamang, kayo ay isang mabuting tao po? Oo naman po. Okay, kung ilalagay din sarili natin from 1 to 10, 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan nyo po ilalagay sarili nyo from 1 to 10? 5. 5. Okay, para sa'yo, ano ba sabihin ng mabuti? Ang mabuti pa naman po, yun po yung nasa sarili po natin kung mabuti tayo o hindi. Okay. Parang ganito lang yan. May ba kayo magbasa ng dictionary?
Medyo lang po. Medyo. Pero nagsusearch ka ba kay Google pag hindi mo ng isang salita? Parang, opo, nag-search din po pag minsan. Oo. Bibigyan kita ng konting kaalaman. Libre lang naman to, no? Sabi sa dictionary daw, para daw masabi na good o mabuti daw ang isang tao, ay may kinalaman pala yan sa ugali. Ugali, dapat daw walang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Para sabing mabuting tao. Tingnan natin po itong mabibilis sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo, minsan sa pamilya, minsan ay po sa kaibigan. Yan, problema, lahat po tayo dyan guilty kasi yun po ang matutunan ng isang bata, ang magsinungaling. Kaya tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, kahit ano pang halaga yan, kahit nga pangungopya o pagkokopya sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Kayo ba ay nakapagnakaw po niyan? Ay, hindi pa po. Hindi ko po nararanasan. Never pa? Never pa po. Well, mabuti. Huwag kayo mag-alala, hindi ko kayo pinagdududahan. Huwag lang talaga mangyari ang pagnanakaw kasi ang sakit niyan. Lalo na sa maraming taong iba ang trato na pala kasi malaki na yung issue eh. Maliit na bagay pa lamang, hindi ka na mapagkakatiwalaan. Ano pa kaya sa malaking halaga? Mabuti at hindi kayo napapasama sa lista na yan kasi huwag sana mangyari yun. Kaya ang totoo, may mga tao talagang guilty dito. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na magalit sa isang tao? Opo, sa amin sa po sa pamilya, minsan naman po sa kaibigan. Nawawala ba ang stress mo pag ay nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo naman pong tumitindi ang stress. Kasi halimbawa, kunwari, sinasaktan kayo kunwari ng isang tao. Siyempre, kaloko naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa puso mo, parang gusto mo nang manampal o suntukin yung tao, pero sa isip lamang, hindi mo talaga siya gagawin. Parang nagtarim ka lang ng galit. Pero may nagsasabi po na kahit hindi ka pumatay ng tao, nakapatay naman tayo sa puso ng isang tao. Kaya nga may nasasaktan sa salita lamang. At ang masakit po dito, lahat po talaga tayo dito ay guilty talaga. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, bigla kayong nadulas, napa-OM, alam nyo na po yun. Ay, hindi pa po. Never pa. Pero familiar kayo doon. Familiar naman po. Mabuti po, huwag nyo nang gawin yan kasi yan ay pambabastos yan or blasphemy na kung saan ay dapat nirerespeto ang Panginoon at hindi ginagamit sa walang kabuluhan. Kaya may mga tao talaga dito ay guilty. Ngayon, lilinawin ko po sa inyo, hindi ko isinisirahan, hindi ko hinuhusgahan kasi yung mga tanong na yan ay tanong po ng lahat sa atin po yan. Pantay-pantay po yan, kahit anong estado natin. Sa tingin nyo kaya, pag po tayo mamamatay at haharap po tayo sa tinatawag na Judgment Day sa Panginoon, sa tingin nyo, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Guilt po. Guilty. Saan kaya kayo pupunta halimbawa pag kayo namatay? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Sa langit po. Kasi meron naman po tayong mga kabutihan, minsan naman po decision na rin po yun ng Panginoon. I see. Pero parang dito, bigyan ko kayo ng mabilis na halimbawa. Kunwari may isang kriminal, okay, mag-alala, hindi man kayo tinutukoy nito, nagnakaw siya ng pera sa bangko, dinala siya ng pulis, dinala sa korte, at ito po sasabihin niya sa judge. Judge, guilty po ako, pero parang hindi po ako sa kulungan pupunta. Opo, nakapagnakaw naman po ako, pero meron naman rin po ang kabutihan, nagkataon lamang po na ako yung nagnakaw lamang. Pero sasabihin pa rin ng judge, hindi po pwede yun. Kasi kaya ka nandiyan, kasi kailangan niyang pagbayaran ang nagawang krimen at kailan talaga siyang idala sa kulungan. Tama po ba? Tama naman po. Ay, mali po pala. Bakit mali? Kasi po kapag may nagagawa tayong mali, minsan naman dapat pwede naman po nating itama yun sa mali. Oh, pero pag kunwari kasi halimbawa yung isang criminal, di ba? Madalas talaga dinadala sa korte para malaman kung guilty or not guilty. Di ba pag may ebidensya naman na talagang may maling ginawa ang tao, kailan niya talagang pagbayaran, kailan talaga siya itapon sa kulungan. Tama po ba? Mali po. Mali pa rin yun. O siya, sige, ganito lang yan. Yung kasi sinasabi ko po kasi, parang ganyan din po ang sinasabi kasi ng Bible. Para magkaroon kasi kayo ng idea, kaya po tayo nagkaroon ng kulungan at ng korte sa lupa, ay dahil kinuha nila ang idea ito mula sa Panginoon, sa Bible talaga. Kaya yan yung dahilan, kasi sabi sa Bible, ang mga tao po nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at di ba po mga nagawang kasalanan,
ay walang makarating sa langit, hindi makikita ang karya ng Diyos, kung hindi, itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple naman tanong ko lang sa inyo. Sa tingin nyo kaya, kayo ba ay nag-alala na maaaring kayo po ay sa impyerno pupunta, pero hindi lang po kayo, tayo pong lahat talaga ay mapupunta sa impyerno kasi may nagawa talaga tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba ay nag-alala sa sinasabi ng Biblia? Nag-aalala lang po, minsan naman po may katotohanan ng Biblia. Well, hindi lang basta minsan katotohanan kasi totoo yun dahil hindi ginawa ng Panginoon ang kanyang salita para lang hindi maging consistent. Kasi ang Panginoon po hindi nagkakamali. Kaya ano man mangyari, dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, napansin nyo na ako ay nag-interview at kayo lumapit po sa akin. At itong nangyaring interview na to ay hindi man po ito aksidente. Nagmamalasakit lang po kasi buhay po talagang pinag-uusapan natin. Tanong ko lamang, mahal niyo ba sarili niyo? Mahal naman po. 100% sure? 100 po. Mabuti. Para pag kunwari may nagawa kang kasalanan, mahal mo pa rin sarili mo. Hindi na po. Bakit? Kasi may nagawa ka ng kasalanan, pero itatama mo na lang po yung nagawa mong mali. Totoo naman yung on the other hand. Pero still, ang sagot mo pa rin, mamahal mo sarili mo. Ikaw pa rin yun eh. Kasi kung tayo po ay magbabase lamang na huwag tayo gumawa ng mali, baka tayo ay magkakaproblema, araw-araw tayo gagawa ng mali na hindi natin sinasadya. Di ba? Kasi kung para lang pala maging okay pala tayo, kailangan manakagawa tayo ng mabuti, lahat-lahat. Tama. Ang problema, tayo may tinamaang mali, dapat mamahalin pa rin natin sarili natin. Kasi tayo yun eh. Hindi naman tayo nilikha dito na kapag tayo nakagawa ng mali, lugmok na, wala ng pag-asa. Hindi. Ibig sabihin po niyan, kaya natin pala talagang maunawaan at lahat talaga tayo ay may pagkukulang. Ikaw nagkamali, pati ako nagkamali, lahat tayo. Kasi bakit? Sabi kasi sa Biblia, wala talagang mabuti sa atin. Lahat po talaga tayo nakagawa ng kasalanan sa harap ng Panginoon. Ganon kabigat ang nakagawa ng kasalanan. Kaya yung sasabihin ng isang tao na siya mabuti, pero wala siyang ginagawang kasalanan, baka ang nagsisinungaling ata, yung tao. Kasi hindi nagsisinungaling ang Panginoon. At doon pa lamang, lahat po talaga tayo ay siyempre babagsak. Pero, siyempre may pero. Pwede po magbago lahat-lahat kung narinig natin talaga itong unang salita na dapat marinig ito ng mga tao. Narinig yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Hindi pa po. Hindi pa? Mercy? Ang awa. Yun, narinig ko na po. Yun. Sa English po kasi ay mercy. Sa Tagalog po ay awa. Kayo ba humingi ng awa sa araw-araw? Oo naman po, minsan naman po ay nagsasabi rin po ng sanay mapatawad sa mga kasalanang nagawang mali. Hindi, tama sagot mo, tama yan. Kasi bakit? Pag sabi kasi nating mercy o awa, hindi yan kahinaan yan. Yan ay sabihin, gusto nating dumipende lagi sa Panginoon. Ibig sabihin, oo, maaari tayong mag-isa sa buhay natin halimbawa, pero ang Panginoon, hindi naman niya nakikita na tayo nag-iisa. Nandyan siya. Kailangan natin talaga humingi ng awa sa Kanya. Ibig sabihin, inamin natin tayo po'y mahina. Inamin natin tayo po'y makasalanan at tayo po'y humingi ng tulong sa Kanya. Yan po'y pagpapakumbaba. Kasi ayaw ng Panginoon yung mga taong makasarili na alam nilang kaya nila natang gawin, pero pag dumating ang pagsubok, parang wala na silang pag-asa. Kasi ang Panginoon po, itinataas niya yung mga taong nagpapakumbaba at yung masyadong mataas ang sarili nila, yan yung ibinababa ng Panginoon. Kasi ayaw niya ng mga masyadong nagtitiwala sobra sa sarili. Kaya pag tayo humingi ng mercy, alam ng Diyos kaya ng kanyang awa para po isang tao ay hindi mapaham. At pa nangyari yun, dito po papasok ang tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapon sa impyerno, tayo pa yung makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat-lahat? Binagyan po tayo ng 10 comments na kanyang ipinagawa na inuutos na parang namat ko na yung 10 comments eh. Okay, pero ganito lang. Anong meron nung December 25? December 25 mo lang yung pagkabuhay. Kaya ang ipinangak pala. Di ba? Di ba kasi magpapasko na. Actually, lapit na nga, di ba? Pinanganak pa. 2 buwan na lamang magbe-bare months na, di ba? Tayo pong lahat ay makasalanan, hindi lang sa Pilipinas, pati sa mundo. Tama po ba? Tama. Pero ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat-lahat. Ganon po kalawak ang pagmamalasakit at pagmamahal ng Panginoon para sana yung isang tao ay hindi mapahamak. Nung si Jesus po ay naging tao, naranasan niya na siya ay i-torture ng mga tao, siya ay iwanan sa ere,
siya ay pahirapan at pinatay pa siya sa krus ng Kalbaryo. Naalala niyo ba yung sinabi ko kanina, yung mabuti at masama? Hindi niyo napansin yung mabuti, laging sinasaktan, laging iniiwan. Sa anong kadahilanan? Walang ginagawang masama. Ganun po nangyari kay Jesus. May ginawa ba siyang krimen? Wala. Nagbahagi lang siya ng katotohanan, pinatay pa rin siya ng mga tao. Bakit? Kasi sabi sa Bible, ang mga tao po ayaw nila ng katotohanan. Ayaw nila na sila lagi pinagsasabihan. Parang ganito lang yan. Ikaw ba ay minsan napagsabihan ka na minsan ng magulang mo? Opo naman po. Napapansin mo minsan pag tayo pinagsasabihan, parang ayaw mo na makinig. Parang ganun na nga po. Di ba may ganon? Ibig sabihin po, tayo lahat ay ganyan po nangyayari sa atin. Alam na natin ang katotohanan, pero parang ayaw nating marinig yan. Kaya yan yung dahilan kung si Jesus, di na siya nagulat. Siya ay kailangan niya mamatay, pahirapan, at siya ay ipako sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi lang siya tao, siya rin naging Diyos. Kasi alam niya na sa pagkapamatay niya, at sa pagkapako niya, siya rin ay mabubuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong natalong kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, ang kaligtasan po ay nasa biyaya o regalo ng Diyos at wala sa ating mabuting gawa. At may dalawang Bible para makamit yan. Una, narinig yung salitang repentance? Hindi pa po. First time? Opo. Pag sabi ng repentance po, yan po ay pagsisisi sa kasalanan. Yan din po ba yung paghingi ng patawad? Hindi, magkaiba po yun. Pag sabi ko kasi ting repentance, parang ganito lang yan. Pag kayo nagkasakit, di ba gusto niyo buong gumaling? Opo. Sa tingin mo, pag kayo nagkasakit, mapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi na po. Di ba? Hindi mo kasi magagawa yan. Ang hirap naman talaga pag ilalagnat ka, di ba? So pag ikaw ay nagkasakit, gusto mong laging gumaling. Kung tayo may nagawang kasalanan, talikuran ang mga nagawang kasalanan, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan. Ibig sabihin lang po, regalo yan ng Panginoon. Para pag tayo may nagawang kasalanan, nakakapagsisi tayo lagi. Yun. Kaya hindi rin nagagawa ang isang kamalian lagi. Kasi natuto na tayo. At dapat natin uulitin lagi. Kunwari, nagsinungaling ka, iwasan na natin dapat magsinungaling sa abot na makakaya natin dahil yan sa biyaya ng Panginoon. Yun. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa natin yung dalawang bagay na yan, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Meron ba kayong Bible sa inyong bahay? Meron lang po. Minsan naman po yung nagbabasa kayo. Minsan din po yung sumasali po sa mga iba't ibang church. Okay. Mabuti po kung gano'n, no? Pero syempre ganito kasi yan, no? Pag po tayo nagugutom, anong gagawin mo? Siyempre kakain. Di ba araw-araw? Kasi kung hindi, magkakasakit po tayo. So sana ganyan din po sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi parang yung love letter ng Panginoon sa ating lahat-lahat. At kaya tayo dito sa mundo na to ay para makilala natin ang Panginoon at siyang malugod natin habang buhay. Dahil ang masamang balita talaga, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo sa hell mapupunta. Hustisya kasi ng Panginoon yan. Kaya ang totoo, walang exempted sa atin. Pero ito yung good news. Maraming maliligtas, hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po kung tayo po o isa kayo ay kasama sa maliligtas, kung talaga po tayo nagsisi talaga sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang Panginoon tagapagligtas. Kasi pag nangyari yon, sa biyaya at sa awa ng Panginoon, magliligtas pa rin siya ng tao hanggang ngayon. At dahil doon, may merong buhay na walang hanggan. Maliligtas yung tao, hindi dahil siya mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Dahil kahit galit siya sa kasalanan, gusto pa niya manaiga ang awa. At dahil doon, meron na pong buhay na walang hanggan. Pwede po kaya magpa-request po ba? Sige, ano yun? Yung tungkol lang po sa negosyo. Sa negosyo po. Sige, wala namang problema. Yung negosyo ko po kasi nagtitinda lang po ako ng balat tsaka ng phone chicharon. Ay gusto ko lang po sanang maipakilala o maipakilala sa buong mundo para hindi lang po kasi minsan din po ang mga bata nahihirapan din po sila, hindi rin po nila alam kung ano mga dapat nilang gawin, dapat din po nilang
maitulong din po nila sa pamilya nila. Siyempre, minsan nahihirapan din po sila mag-aral. Kaya sakripisyo din po nila yun. Oo. So, yun na po yun? Yun na po. Okay, so, pero meron kayong katanungan po. Wala na po. So, kung wala nang katanungan po, pero alam ko naman po maganda po yung inyong inisyatibo nyo. Sana nga lang po, marating nga po ito. May mga tao mapapanood po nito dahil ang buhay po kasi mahalaga po nilang meron sila sanang may makitang sa likod ng maraming mga napapanood o nakikita nila. Meron pa rin po mga ganitong content kung tawagin. Ang pinag-uusapan natin ay buhay at para sa kanila. Sana nga, hindi nga na lang nito basta-basta lang ipasawalang bahala. So, wala na kayong katanungan po. Wala na po. So, walang katanungan po. Ako po nagpapasalamat sa oras na to. Mag-ingat po kayo. God bless po sa inyo. At stay safe po. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po.